emotions from mothers left behind by those killed during the bloody war of former President Rodrigo Duterte. Teresita Campo can't help but cry as she recalls when her son Jonald was gunned down during an alleged police operations on November 27, 2016. Tuwan-tuwa po ako at nagpasalamat ko, Lord. Nagkaroon ng katarungan yung pagpapapatay ni Duterte sa anak ko na hindi dapat. Dapat sa ganong sitwasyon, sa mga droga na yan, dapat unahin yung puno, hindi yung mga ganyang galamay, hindi naman yung dapat. Dapat unahin yung puno, papatay niya. Noong nag-hearing kami sa Senado, inamin naman niya na pag lumaban, patayin niyo. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa karsada Puro likod ang tama. Belen lost her son Marcelo Jr. with other 5 garbage collectors resting at her house in Payatas. Gusto ko na mangyari, kagaya ngayon, akulong na siya. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Dahil kawawa naman para makaisip pa ng pagbago ba. Yung mga nagaganyan, bigyan nila ng pagkakataon. At 70, she's left with 3 grandchildren. Nasisiyahan din ang damdamin ko, pero mas kinaganon, masakit sa damdamin ko dahil ang mga apo ko naghihirap din. Paano kaya makatapos yung mga apo ko? Yung isa college na, yung isa senior high, yung isa grade 6. Yunila lost her son-in-law in 2017, but their family searched for 3 days before his body was found at the garbage dump site. Hirap na kami. Ngayon, nagpasalamat ako nga nahuli na sa Duterte. Sana mamatay siya. Di ko matakot o iyaming barilin dito. Nalaban ko talaga, ipaglaban ko talaga ni ako manugang. A mass was held at the Ina ng Lupang Pangako Parish as news broke that the former president was taken into custody following an arrest warrant from the ICC. Another mass was held at the Sacred Heart Parish in Camuning. Kian de los Santos is another popular victim of the war on drugs campaign. His uncle shared how he rejoiced upon learning of Duterte's arrest. Masaya, no? Masaya kami. Hindi lang ako, kundi yung mga 10 ng pamilya kasama ko ngayon na magdidiwang ng misa at masaya kami, no? Dahil ito yung ilang taon na naming iniintay, no? Ang managot, yun dapat managot. He pointed out Duterte is in a better situation, far from what his camp claimed that his rights were abused. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Victims' families and those helping them remain hopeful as justice is at a hand's reach. Hopeful po ako na isusunod at sa susunod na mga warrant ang mga nagpanday ng bahay ng kadiliman at kamatayan. Hopeful po ako na ang mga nagpanday, mga pumatay, mga napag-utusan, sila naman po ang kasama. Total, gusto naman nila at mahal naman nila si Digong, samahan din nila sa kalabos. At naniniwala ho ako na walang kikilingan ang ICC. De Los Santos' family and the other surviving families of victims are yet to get details if they will also fly to The Hague as witnesses to the trial. Zandro Ochona, Billionario News Channel.